Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ay nagagalak muli sapagkat tayo ulit gagamitin sa gawaing makadiyos. And gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon na ako'y gagamitin niya ulit sa salita, na ako'y magmemensahe po sa inyo, na ako'y ginamit lang po ng ating Panginoon upang i-deliver sa inyo ang kanyang salita. Kaya glory to God po talaga. Pasensya na po kayo kung ako'y hindi po live po ang aking may mensahe, sapagkat sa kadahilanan na hindi po pasok sa aking schedule. At sabi nga nila, lahat ng bagay kaya natin gawan ng paraan. Bakit pa kaya yung paglilingkod sa Panginoon hindi natin kayang gawa ng paraan? Kaya ito po yung paraan na naisip ko, na i-record ko na lang po yung mensahe ko para po ma-deliver ko po sa inyo. Kaya glory to God po. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po humingi ng panalangin sa Panginoon sa aking mensahe. Okay. Yes, Lord God, Ama namin makapangyarihan. Salamat po sa pagkakataon na ako'y ginamit niyo ulit, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa wisdom na ibibigay niyo po sa akin. Ano man po yung lumabas sa aking mga bibig, Panginoon, ito ay nanggaling po sa inyo lahat. Ginamit niyo lang po ang aking katawan upang i-deliver po ang inyong salita. Hayaan niyo po ang banal na espiritu ang manguna sa aking buhay. Hayaan niyo po na kayo po ang control sa aking mga gagawin at sa aking mga sasabihin. Kaya Lord God, salamat po sa pagkakataon to, at sobra po akong na-overwhelm sa gagawin ko, dahil Lord, alam niyo po kung ano po ang laman ng puso ko. Kaya Panginoon, salamat po. In the name of Jesus, Lord God, sa inyo lang po namin tiyataas ang kapurihan, pagpuri at pagsamba sa pangalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Medyo kinakabahan po. Ganito pala, kahit sa video lang kakabahan ka rin pala. Kinakabahan ka talaga. Kaya bali ang inano po sa akin, ni-reveal po sa akin ng Panginoon na salita niya matatagpuan po natin sa Joshua 1 verse 8 and 9. Basahin ko lang po. Ang sabi po dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ang iyong araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise God po sa salita ng Panginoon. Napakaganda po. Talaga bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, yun nga po, ang sabi niya sa kanyang salita, wag po natin wag po natin kalimutan na basahin lagi ang kanyang Biblia, ang kanyang mga salita, sapagkat ito po ang magiging natin, kumbaga ito yung magiging bala natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kumbaga ito yung pagkain ng ating spirito, yung pagsasalita ay pagbabasa ng kanyang Biblia, sapagkat nandito lahat po ng mga kanyang mga kautusan sa atin, yung mga pinag-uutos niya. Sa ganitong paraan po maililinya tayo niya, mailalagay niya tayo sa tamang landas po. Kasi kung hindi po natin bubulay-bulayin ng mga salita ng Panginoon, hindi natin malalaman yung mga bagay na ay ganito pala, mali pala to, ay ganito pala dapat to. So andun yung yung wisdom natin na magawa yung mga bagay na tama sa pagbabasa po ng kanyang salita. Kaya nga po talagang ako, as my personal testimony, dati po talaga hindi po ako marunong magbasa ng Bible. Pero nung pinag-pray ko po na tulungan ako na maunawaan ang Bible, talagang hindi po ganon. Step by step po ang ginawa ng Panginoon sa akin. Natatawa nga po ako kasi dati binuksan ko lang yung Bible para tumingin po ng verse na ipapatato ko po. Napakasalbahe ko po talaga. Tingnan nyo po, kung umuha lang ako ng salita ng Panginoon at pinatato ko pa, which napakamali po nung ginawa ko, kaya nagpapamingi ng kapatawan sa Panginoon. Itong salita po ng Panginoon na ni-reveal po sa akin, pinamagatan ko po to pinamagatan ko po to na forever.
Bakit po? Kasi napakalinaw naman po ng salita niya, na nakalagay po dito na huwag kang matatakot o mawalan pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Which means, hindi niya tayo iwanan. Lagi lang siya nandiyan. Tayo pa nga po nang iiwan sa Panginoon minsan eh. Kaya pinamagatan ko siyang forever. Dahil sabi nila wala raw forever. Pero mali. Nung nakilala ko ang Panginoon, merong forever. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon ay forever po talaga. Panghabang buhay po. Wala pong makakatumbas po niyan. Yan ang pagmamahal po ng Panginoon. Bali po, habang binubulay-bulay ko po ang salita ng Panginoon, meron po akong tatlong words na pumasok sa aking isip na para maging basis natin upang magampanan natin kung ano yung nakasaad dito sa salita niya. Kasi ang sabi dito, huwag mong kaligtaang basahin ang kanyang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ang iyong araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay yung pamumuhay. Sa verse 8 po, yan po ang sinabi ng Panginoon. Bali, yung tatlong words po na nabuo ko, yung una-una po, time. Time po. Sa relasyon, kahit anong relasyon po, relasyon sa pag-ibig, relasyon sa trabaho, relasyon sa kaibigan, relasyon sa simbahan, relasyon sa Panginoon, pinaka-importante po natin dyan is yung oras. Kailangan meron po tayong oras. Kasi dyan po nag-uumpisa kung paano po natin bibigyan ng importansya ang isang bagay. Oras po, time, yan po yung number 1 ko. Sabi po sa time, sa lahat ng pagkakataon po, lagi po natin uunahin sa oras natin ang Panginoon. Yan po ang natutunan ko talaga since I accept Jesus Christ as Lord my Savior. Nung una, ang oras ko nauubos lang sa pag-Facebook, pag-YouTube, kung ano-ano. Alam mo yun, matatapos ang araw mo na parang paulit-ulit, routine, ang ganun nangyayari. Pero once na sineryoso mo at sinapuso mo at talagang nag-ano ka sa ng Panginoon, mararamdaman mo na magbabago yung takbo ng buhay mo. Kung yung dati ang oras mo mag-share ka ng mga walang katuturan sa Facebook, mag-share ka ng ganito, unahin ang ibang bagay ibang bagay sa versus sa kaluguran ng Panginoon. Talagang kung iisipin mo sayang yung mga oras na pinalagpas natin, na inuna natin yung ibang bagay versus sa Panginoon. Ngayon, napaka-importante po na kailangan unahin po natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sa oras, sa atensyon, sa lahat. Sapagkat wala tayo sa mundo kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya tama lang po na ibalik natin yung oras sa Panginoon. Sabi nga, 'di ba, nila, time is gold. Oo, tama 'yon, time is gold. Time is gold sa Panginoon. Kasi yung iba, time is gold sa trabaho, sa pagpapayaman, sa lahat. Lahat 'yan kasi mawawala po 'yan eh. Pinanganak po tayong hubad, kukunin tayong hubad. So ano pong silbi na magpapayaman po tayo ng sobra? Magpapayaman tayo ng talagang yaman kung yung relasyon po natin sa Panginoon ay napapabayaan na natin. Kung yung wala na po tayong oras sa Panginoon, ang oras natin na laging nandoon na lang po. Sabi nga nila, ang totoong kayamanan ay nasa langit po. Sabi nga po sa salita niya, ito yung favorite verse naman po ng lahat Mateo 6:33. But seek first the kingdom of God, His righteousness, and all the things will be added to you. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon. Kung yung oras natin na inuubos natin sa pagpapayaman, sa pagtatrabaho, bakit hindi po natin ibigay yung oras natin sa Panginoon? Seek first, unahin natin siya. And sabi nga, 'di ba, and all the things will be added to you. Lahat 'yan, karangyaan, kayamanan, lahat ibibigay ng Panginoon niya. Yan yung blessing niya. Unahin lang natin siya. Siya yung bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng panahon. Sa 24 hours sa isang araw,
bakit hindi natin ibigay sa Kanya dun yung 3/4 na oras at yung 1/4 para sa ibang bagay natin. Kasi nangyayari, 3/4 nangyayari, yung 3/4 sa ibang bagay ng 1/4, minsan nga wala pang 1/4 ang binibigay lang nating oras sa Panginoon. Which baliktarin natin, unahin po natin ang Panginoon. Yan po, yung sinabi niya sa salita niya na huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Napakalinaw po. Hindi naman natin magagawa yan kung hindi natin bibigyan ng oras po, di ba? Yung pagbabasa ng Bible. Aminin po natin, ito para sa lahat po. Pag nagbabasa tayo ng Bible, lalo na pag ang Bible natin ay sa cellphone lang. Oo, andyan nagbabasa tayo. Andyan na si paring Tanying. Habang nagbabasa ka, biglang may magpa-pop up sa Facebook mo. E di ikaw magugulo ka. Makiklik mo siya. So, patay. Nawala na yung oras mo, yung attention mo sa pagbabasa ng Bible dahil kinain na naman ng Facebook. Pero kung lagi natin isisik sa mind natin, no, this is time para sa Panginoon. Kay Lord, tong oras ko na to, tanggalin mo yung notification ng Facebook mo, tanggalin mo lahat ng mga pwedeng makapagsagabal sa'yo para yung attention mo, yung oras mo, andun sa Panginoon. Talagang, yun yung way. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw, marami pong dahilan. Sabi pa po sa kanyang salita sa Ephesians 5:16, making the best use of the time because the days are evil. Tingnan niyo po, sobrang napakalinaw po ng kanyang salita. Unahin natin po yung pinaka the best unahin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon at sa oras. Sabi po sa salita niya nito, kung yung oras natin ibinibigay natin sa Panginoon, mas magiging kabuluhan po tayo. Ibig sabihin, mas magiging ligtas tayo, magiging mas maayos po tayo compare kung ibibigay natin sa ibang bagay. For example, oras natin laging nasa labas, oras natin laging nasa barkada. Hindi mo alam kung ano yung mga makukuha mo dyan. Hindi mo alam, baka mapahamak ka dahil mas inuuna mo yung mga ganyang bagay. Ako talaga, habang binubuli-bulayan ko po itong salita ng Panginoon, sobra po akong tinatamaan, sobra po akong apektado po dito sa ginawa kong Siguro kaya dahil ito rin po ang binigay sa akin ng Panginoon na salita upang maunawaan ko yung totoong oras para sa Kanya. Kaya talagang sobra po akong tinatamaan at sobra po akong naramdaman ko po yung sobra po akong nahihiya sa Panginoon. Kaya glory to God po na talagang ang Lord ay napakabuti po. Yan lang po talaga masasabi ko. Yan po ang unang-una ko po is oras. Bigyan po natin ng oras lagi ang Panginoon. Yung daily devotion na po na to, sobra po kaming natutuwa dahil kami po ang bumuo nito. Pero sobra po akong nalungkot dahil nung pagbalik ko po, halos wala na po lahat ng mga taong naging bahagi nitong daily devotion na to, and hopefully in God's will na mabalik po namin sila lahat dito na mga nawala po in God's will po, dahil sobrang nakakagalak po ang daily devotion na to dahil sobra na pong daming naabot na kaluluwa. Grabe talaga, nakakatuwa. Dati kung malalaman nyo lang po, nasa 5 lang po kami nito, 5, 4, 6. Meron po kasi kaming grupo, yung Philippians po. Yung Philippians 4:13 po yun, samahan po ng mga lalaki na naglalaro ng basketball. Ginawa po namin impluwensya ang basketball. Ginawa namin para ng basketball para makahikayat po kami ng mga kaluluwa. Which nabuo po namin yung samahan po na yun. Na yun po yun. Dahil sa pandemya, di magkita-kita, naisipan po namin itayo tong daily devotion na to. Nung una, 5, 6, 7, and then suddenly, nakakatuwa talaga ang Panginoon, napaka-bless, napakabait. Biniles niya po yung daily devotion namin, naging 10, naging 15, and then now, nakakatuwa na po nung bumalik ako, halos hindi ko na po talaga kilala lahat ng mga nandito at sobra po kaming natutuwa, talagang sobra as a part of this devotion na to. Talagang grabe po ang Panginoon. Ngayon umaabot na pa po ng 50 ang nagiging member po nito. Kaya wala pong imposible talaga kung gugustuhin po talaga natin. Dahil sa social, kahit na nagkaroon ng pandemic, hindi to hadlang
andyan ang social media, i-share natin yung words ng God. Maraming naabot po. Example ko na lang din po sa akin, yung nung habang nagpo-post ako lagi sa Facebook, may isa po akong barkada. Natuwa po ako sa kanya, minessage niya ako, sabi niya sa akin, bro, pag nag-upload ka ng words of God, itag mo ko kasi gusto ko makabasa ng salita ng Diyos. Praise God, sabi ko sa kanya, praise God bro. Walang problema bro, i-add pa kita sa, meron din kami daily devotion, baka gusto mo i-add kita. Kaya grabe po, napakasarap sa pakiramdam po na may naaabot tayo sa paggaganon. Kaya glory to God po. Yan po yung number 1 ko, yung time. And then second po, maging matatag or strong po tayo. Sa isang relasyon nga po, kailangan maging matatag po tayo. Hindi tayo basta bibigay, hindi tayo basta susuko. Once na, hanggat kaya natin paglaban po natin. Ganon din po ang ano natin sa Panginoon. Kasi being a Christian, hindi po talaga madali. Alam po natin lahat yan. Andyan yung kukutsain tayo. Diyos ko, yan yung alive, yung maraming bawal, mga KJ daw, mga ganun. Yung mismong mga mahal pa sa atin sa buhay ang magkukutsa sa atin. Nako, na si pastor, na si pastora, mga gaganyanin tayo. Pero maging masaya tayo. Kasi habang ginaganon nila tayo, ang Panginoon ay natutuwa sa atin. Sobra tayong kinalulugod ng Panginoon sa ginagawa dahil hindi tayo natatakot na i-share yung words niya, yung kaligtasan niya. Kung ganun man nila tayo hamakin, ganun na tayo nila laitin, ganun tayo nila iwanan. Pero ang Panginoon, hindi niya po tayo iwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Andyan lang siya palagi sa atin, kaya kailangan lang natin po maging matatag. Andyan yung mga battles. Sabi nga nila, the more na ikay lumalakad sa Panginoon, doble ang trabaho ni Tanying. Yung lingon, doble ang trabaho niyan. Talagang to the point na makakita ng gabutil na butas na pwede niyang pasukin yung puso mo, sisirain, papasukin yan para mawala ka. Kaya maging matatag po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito sa salita niya na nakalagay po diyan sa Joshua na 8:9, tandaan mo ang bilin ko. Warning niya yan. Magpakatatag ka at laasan mo ang loob. Huwag kang matakot at mawalan ng pag-asa. As a Christian, mga kapatid, alam natin yan na minsan dumadaan tayo sa ganyan. Minsan may mga na maririnig pa tayo. Kung kailan ako naging Christian, nagkasunod-sunod ng mga problema ko, nagkaganon-ganon ako. Mga kapatid, hindi sa lahat po ng problema, sa lahat po, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yan po ang lagi nating tatandaan. Wala pong imposible sa Panginoon. Ang Panginoon ang nakakaalam lahat ng bagay dito sa mundo. Nangyari man sa iyo yan, alam ng Panginoon na malalagpasan mo yan dahil meron kang Panginoon sa puso mo. Yan po ang tatandaan nyo. Sabi nga po sa kanyang aklat sa Philippians, mga ka-Philippians, dalawa na lang ata kami ditong original na Philippians Philippians 4:13. Sabi niya, ano natin to, mga Philippians, I can do all things through Him who strengthens me. Yan lagi po tatandaan natin. I can do all things, kaya natin gawin lahat. Dahil ang Panginoon po talagang pinalalakas po tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, wag po tayo isipin po natin ang Panginoon. Nung pinagpapalo siya, binitbit niya yung krus, mga tinik, pigduduraan siya, pigbabato. Kung paano siya naging doon na sinakripas yung buhay niya para sa atin. Ganun po natin, lagi po nating isipin yun. Kung ang Panginoon nga talagang naghirap para sa atin what if tayo pa kaya yung mga salita na pangkutsa, pangmamaliit, wala pa yan sa hirap ng Panginoon na dinanas niya. Kaya mga kapatid, magpakatatag lang po tayo, maging malakas. Kung tayo man dumadaan sa mga ganyang pagsubok, magpray lang po tayo. Dahil ang sabi rin po sa kanyang salita sa 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but the power of love and self-control. Napakalinaw po. Ang Panginoon hindi nagbibigay ng espiritu na pagkakatakot, kundi ang binigay-bigay ng Panginoon but
spirit of power, love, at self-control. Ayan po ang binibigay ng Panginoon. Kaya lagi po nating iisipin, ang Panginoon, andyan lang lagi yan. Andyan lang yan sa tabi natin. Sa isang kung ang sa isang relasyon, kung ang jowa mo iniiwan ka, pero ang Panginoon di ka iwan. Kaya tulad ng pamagat ko, forever, dahil ang forever nasa Panginoon po. Kung uunahin natin siya, yung oras natin ibibigay natin sa Kanya, at yung strong, maging matatag po tayo sa lahat ng bagay po, as in sa lahat, dahil habang nagsiserve tayo sa Panginoon, ang kalaban hindi yan titigil. Even mga pastor po natin, grabe din po yan kung anuhin ng kalaban. Sobra po sila Tatay Claro, yan, kung tingnan nyo na lang po ang ating tatay, kung paano siya naging matatag po kahit na nahihirapan na po siya maglakad. Sa pag nakikita namin siya nag-umakit sa pulpito, pero grabe yung katatagan ng puso ni Tatay Claro. Kaya sobra po kami nagpapasalamat po sa inyo, Tatay, sa pagiging tatay po namin. Salamat po. Sa pasensya na po kayo minsan sa mga bagay na mga nagagawa namin mga anak nyo. Pasensya po, Tay. Sa pastor po natin, kay Tatay Danilo, sa kanyang pagpapagal na kahit anong oras na po dyan sa Pilas, pero grabe po yung suporta nyo sa daily devotion na to. Grabe po yung pagpapagal nyo. Salamat po, Tatay Danilo. Bali, yun po yung pangalawa natin, strong po. Then yung pangatlo po, siyempre, hindi natin to magagawa lahat kung wala po yung love, yung pagmamahal. Tulad nga po sa isang relasyon, walang forever kung walang love. Pero sabi ko nga po, ang forever nasa isang bagay lang, nasa Panginoon po. So pagmamahal, di po natin magagawa ang mga bagay nito kung wala tayong pagmamahal. Yung magbibigay lang tayo ng oras sa isang bagay, yung pagmamahal yan. Yung pagbibigay mo ng oras sa isang kaibigan, pagbibigay mo ng oras sa isang barkada, sa trabaho mo, lahat ng bagay may pagmamahal, may love. Pero kailangan sa lahat ng bagay, lagi po nating uunahin sa ating puso ay ang Panginoon. Yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Yan po, lagi nating ipa-priority. Ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ang Panginoon po, napakaseloso po ng Panginoon natin. Sabi ko, ayan po, napakaseloso po ng Panginoon. Ayaw niya ng may sinasambang iba, ayaw niya ng may mga Diyos. Siya lang po. Kaya, ang Panginoon talagang, yung love niya unconditional love po talaga, sobra. Sabi nga po sa kanyang aklat sa Romans 5:8. But God show His love for us in that while we were still sinner, Christ died for us. Di ba po? Sobra grabe ang love ng Panginoon sa atin. Binigay niya ang buhay niya para sa atin, para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Bakit hindi din natin ibigay po ang buhay natin sa Panginoon? Ibalik po natin kung ano yung ginawang sakripisyo ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Until now, ganun niya tayo kamahal. Balik po natin sa Panginoon na yun, sa Panginoon yun. Walang kasing sarap ang pagmamahal ng Panginoon compare sa mga bahay. Ang pagmamahal niyo, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, dito sa mundo, temporary lang po tayo. Andun po ang permanent natin sa taas. Andun yung true love. Lahat ng pagmamahal andun. So, yung love na yan, marami pong definition yan. Marami po talaga. Pero lagi po nating uunahin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa pagmamahal natin. Yung pag-share po ng kanyang salita, hindi yan natin masishare kung wala tayong pagmamahal. Pagmamahal yan kasi once na sinare mo yung salvation sa mga kaibigan mo, ibig sabihin, mahal mo yung mga kaibigan mo dahil sinishare mo si Lord. Sinishare natin si God sa Kanya. Si God, love siyang number one love natin . So sinishare natin yung pagmamahal natin kay Lord sa tao na mahal natin. So, salvation, yan, love equals salvation, yan po talaga yan. Kaya talagang napaka-importante sa lahat ng bagay yung pagmamahal, yung puso. Kasi ang Panginoon tumitingin yan sa puso po natin. Sabi po rin sa kanyang salita sa 1 Corinthians 6:16 verse 14, let all that you do to be done in love. Gawin natin lahat
let all that you do be done in love, sa pamagitan ng pagmamahal. Sabi nga nila, kahit kaaway natin, mahalin natin. Mahirap man, pero ang Panginoon nga nagpapatawad. Tayo pa kaya mga tao. Ito mga kapatid, once na meron tayong mga hatred sa puso natin, may mga sama tayo ng loob dyan, pero nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, baliwala po yan. Baliwala po yan as my personal experience po. I-let go po nyo yan. Lahat i-let go nyo yan. Kung kayo lang po, hindi mo nyo kayang i-let go. Pero kung ipagpipray nyo po sa Panginoon yan, lahat ng mga bigatin nyo sa puso nyo, lahat ng mga nakasamaan nyo ng loob, lahat po yan, mga nakaaway nyo, patawarin nyo na po. Mahalin nyo po sila. Mahalin nyo po ang mga kaaway nyo. Yan po, nakasaad sa salita ng Panginoon yan. Nakasaad po yan. Hayaan nyo po mangibabaw lagi ang pagmamahal. Kung sa trabaho po, inaaway kayo, praise God lang, praise God. Mga boss mo, inaano ka, praise God lang lagi. Lagi lang natin isipin yung love. Love natin sa Panginoon. Once na inisip natin ang Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin, mahal ako ng Panginoon. Pagalitan man ako ng boss ko, okay lang. Mamahalin ko pa rin siya kasi boss ko siya. Gawin kami na kaibigan ko, mamahalin ko pa rin siya kasi kaibigan ko siya dahil mahal ako ng Panginoon, mahal ko ang Panginoon. Yan lagi po ang mindset natin. Yan po yung yung tatlong words po na nabuo ko sa salita niya sa akin sa Joshua 8:9, sapagkat time hindi natin magagawang basahin o ang kanyang mga aklat kung wala po tayong oras sa kanya, kung hindi po natin pa-priority ang oras sa Panginoon. Strong, tandaan mo, bilin ko, magpakatatag ka at lakasan. Napakalinaw, magpakatatag po tayo. At sa yung love po, yung buong mensahe ng Panginoon sa Joshua 8:9, hindi po natin magagawa yan kung wala pong pagmamahal na ibinibigay natin sa bawat bagay na ginagawa natin, especially to our Lord Christ Jesus' name. Kaya mga kapatid, salamat po sa pagkakataon na ako'y ginamit ulit po ng ating Panginoon sa pag-deliver niya ng kanyang salita. At sana po meron po kayong nakuha at meron po tayong salita na meron po kayong nakuha sa aking mensahe, at talagang nagpapasalamat po ko sa pagkakataon na ako'y ginamit ulit. And glory to God po talaga. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Healing lang po ako ng panalangin ulit. Yes, Lord God, hallelujah. In Jesus' name. Lord, salamat po sa pagkakataon na ako'y ginamit niyo ulit. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga oras, panahon na kalagi niyo pong binibigay sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa mga bagay namin nagagawa, Panginoon. Salamat po sa inyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Lord God. Ano man yung mensaheng ipinarating niyo sa amin, Panginoon, ito'y pumasok sa aming isip at puso, Panginoon, na aming isa buhay, Panginoon. Tulad po ng kailangan po namin may oras, yung time po, lagi naming ibigay sa inyo, Panginoon, yung tapang na ipakalat ang inyong salita, maging matatag sa lahat ng pagsubok, at yung love po na manguna sa lahat ng bagay na ang love namin sa inyo, Panginoon, ang maging priority namin at hindi po ibang bagay, sapagkat Lord God, wala po kami dito, wala po kayo, kaya tama lang na ibalik namin sa inyo, Panginoon, ang pagmamahal, lahat na meron sa amin. Kaya Lord God, salamat po sa araw na to, at salamat po na naging victory na naman po kami sa aming daily devotion. Kaya Lord, tinataas lang po namin ang papuri at pagsamba sa pangalan po ng Anak ng Espiritu Santo, in the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Amen. Thank you po. 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 God bless po sa lahat. God bless po. Amen po. Amen.